Okay. Hello mga my dear Pisces. Hello, hello. Ang sarap. Well, ang sarap. Okay? Sa mga nagtatanong ko anong ininom ko, that is a combination of celery, apple, and cucumber. Parami yung celery, kaya ganitong itsura ko. Okay? Para saan siya? Cleansing siya. Okay? Pang-cleansing siya. Okay. So, hello mga my dear. More on juices tayo. Okay? More on juices ako lately. Kasi wala na akong gallbladder. Okay? So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano nangyari para sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? So, intro muna tayo. Hello mga my dear Pisces. Hello, 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 hello mga my dear. Kumusta po kayo? This is going to be your second half of April. Second half of April mga my dear Pisces. This is from April 16 hanggang sa katapusan. And of course, this is a general reading. So, munting paalala para sa inyo, Munting paalala mga my dear Pisces na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, mga my dear, eto na nga. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo, mga my dear, especially doon sa mga nagdasal, sa mga nagpaabot ng tulong, mga my dear, dahil ang ating gallbladder surgery or gallbladder removal ay naging successful po, mga my dear. So maraming salamat po sa mga nagdasal, sa mga nagpaabot po ng tulong. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Okay? Pagpalain po kayong lahat. Okay? So, since na naoperahan ako, mga my dear, nagjujuice na ako na nagjujuice. Okay? So, sinusubukan kong tulungan ng aking kidney na, 'di ba, makapag-function siya ng, 'di ba, maayos kasi wala na yung kanyang partner, wala na yung kanyang gallbladder, o wala na yung abdo. So, ayoko magkaroon ng fatty liver, inaalagaan ko na talaga yung sarili ko. I know it's too late, pero 'di ba, try pa rin natin na maging healthy as much as possible. Okay? Maraming nga nagsasabi, parang pumayat ka or something. Sinasadya ko po talaga. Kasi ayoko pong mag-develop ng kahit ano, lalo na sa usapin ng kidney. Okay? That's why I got juice or something, or nakikita nyo meron ako mga prutas from there to there, ganyan. Kasi nga, sinusubukan ko maging healthy as much as possible. Okay? So, yun nga. Hindi yan para magpainggit, ha? That's to motivate. Mamaya may mag-comment na naman dyan, ay, masyado talaga. Ano talaga? Hindi yan para magpainggit. That's to motivate. Kasi ang hirap mawalan ng mawalan ng organ or ng parts ng katawan. Hindi naman lahat. Hindi ko naman nila lahat. Pero minsan may nababasa kasi ako na, flex na. Maski ikaw, kaya mo mag-juice. Kung gugustuhin mo lang. Okay? So, let's go na tayo, mga my dear. Wag namang away. Sensya na. Kasi minsan, biglang nag-aano sa akin yung mga nagko-comment na, ano ba yan? Kailangan pa ba sabihin yun? Oo, kailangan pa sabihin yan. Kailangan pa sabihin talaga yan. 4 minutes na. Okay. So, let's go tayo, mga my dear Pisces. Hindi po ako galit. Para po sa mga hindi pa sanay sa akin, ganito lang po talaga ako magsalita. Okay? Hindi po ako galit. Okay? So, let's go tayo, mga my dear Pisces. Second half of April. Mga my dear, second half of April. Cut na natin to into 3. Let's start your reading, my dear. Tubig at langis. Hindi pwedeng paghaluin, maging ibabaw ang langis. Okay? We have here the 8 of Cups. Okay? This is the energy of walking away. Okay? If just in case meron mga tao na emotionally manipulative, kinokontrol ka ng dahil sa kanilang mga emosyon. Ay, wala kaming makain. Ay, wala kaming ganito. Alam mo, ganito, ganyan. Pag nawala ka, yung mga ganon. Yung mga emotional ba? Yung mga ganon, okay? Itong card na to is walking out from that emotional stress. Okay? Mas maliwanag pa? Walking out from that person that causing emotional stress from you. Okay?
May mga tao na ganyan. Kakatok sa bahay mo, i-chat ka, ang unang buka ng kanilang bibig is kung gaano kamiserable ang buhay nila. Of course, number 1 na candidate ka dyan kasi malambot ang iyong puso. Okay? But anyway, let us just focus with your reading, okay? This is the Eight of Cups, walking away from emotional controlling, toxic, sabihin na lang natin, ganon. Okay? So, isa rin sa mga eksena na expected mo, my dear, na parang may umiiyak dyan, tapos ikaw parang, ha? Anong meron? Parang ganon, di ba? So, tingnan natin, my dear, next card, kasama ng ating, okay, the star, okay? Every time na lumalabas, my dear, yung star is more on, ang una ko nakukuha talaga pag lumalabas, my dear, ang star is, maliban sa dreams, balancing yung kanyang emotion, okay? So, kung makikita mo, my dear, si star, hindi ko kasi masyadong pwedeng ilapit sa camera, my dear, kasi wala siyang saplot, okay? So, kung makikita mo, my dear, dyan, i-demo ko na lang. May hawak siya dito na tubig, Yung isang tubig ay binubuhos niya sa tubig din. Yung isang tubig naman ay binubuhos niya sa lupa. Balance yun. I can feel na parang you are not putting all your emotions sa isang side lang. Ibig sabihin, nilalagay mo rin siya dito, nilalagay mo rin siya dito, nilalagay mo rin siya. Ganon, you are balancing your emotion. At the same time, my dear, posible yung iba sa inyo is starting to follow your dreams. Okay, yun na nakukuha ko dito sa energy ng star. So, kung meron kayong mga dream job, mga pangarap, manifestation, or something, ini-start mo na yun, my dear. There is a tendency then, my dear Pisces, na kaya ka siguro nag-walk out or para nag-detach from emotional chuba laboom, okay, out there, is because hindi yun makakatulong para ma-reach mo kung ano yung mga dapat mong ma-reach. Kaya nagpapaka-flat yung energy mo, my dear, sa second half of April, my dear, because siguro nare-realize mo, my dear, na ate ka, parang hindi naman to nakakatulong sa mga bagay na gusto kong mangyari in life, okay? Or diretsuhan na message, parang hindi ka naman nakakatulong sa mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ganon. Kaya goodbye ka muna for now. Okay? So let's go tayo, my dear Pisces. Nakukuha ko, my dear, is doing something, creating something na posibleng stepping stone para sa pangarap mo. May gagawin ka, my dear, na parang stepping stone. Stepping stone, my dear, para matupad yung pangarap mo. We have here the Three of Wands. Moving forward to, my dear, opportunity ahead. Okay, napakaganda nito, my dear. Ang ganda ng energy mo. Ganda. So far, very nice. This is energy also of travel, okay? Teka. Level up, okay? Level up pagdating sa self mo, self-worth mo, self-value mo, okay? Parang may taas ng konti ako nakukuha. Okay? Energy ng travel, opportunity, okay? So, posible nga, my dear, yung mga gagawin mo, my dear, ngayon second half of April is the base or foundation, my dear, nitong Three of Wands na may kinalaman, my dear, sa mga opportunities ahead. Okay? So, very, very nice. Next card is the energy of the Queen of Cups. Okay? So, very understanding. Alam mo, everything na lumalabas ng Queen of Cups na ano kita, kahit hindi mo reading, naaalala kita. Kasi ikaw na ikaw to. Ikaw na ikaw si Queen of Cups. Very understanding, very loving, okay? Lagi mong binibigyan ng deeper explanation or deeper meaning yung mga bagay-bagay kung bakit nangyari or bakit. So, yun yung pinaka-exacto, my dear, na eksena, my dear, ng second half of April. Inaalis mo yung negative. Kino-convert mo into positive. Okay? Sa energy ng Queen of Cups. You are also waiting very patiently. Okay? So, hinahabaan mo yung pasensya mo. Alam mo, my dear, na hindi ka agad mamumunga to. Nakukuha ko rin, my dear, na parang you are not after doon sa mga early rewards. Mas naglo-look forward ka na, ay, tatanim ko to, from buto, tapos didiligan ko, aalagaan ko, hanggang sa maging puno siya, hanggang sa mamunga siya. Hindi ikaw yung parang
pupunta na lang ako ng palengke, ganon. Kumbaga, kung pinapipili ka, my dear, parang, ano pipiliin mo? Magtanim ng buto? Or bigyan ka ng isang piraso na na prutas na seedless. Wala na, kasi pag sinabi ko naman, my dear, bibigyan kita ng prutas, parang ganun. Pwede din, okay? Pwede din. Bibigyan kita ng prutas, bibigyan din kita ng prutas. Parehas yan sila apple. Okay? Parehas yan merong seeds. Pero magkaiba kayo ng mindset. Ang mindset mo, my dear, sa second half of April is more on, kakainin ko to, kukunin ko yung seeds, ipupunla ko, para in the near future, hindi na ako bibili ng prutas. Hindi na ako bibili ng apple. Ganun ang mindset mo dito. Ang mindset naman nung isa is more on, kakainin ko to, nakakatamad magtanim, pupunta na lang ako ng palengke, bibili na lang ako ng prutas. Parang ganon. So, ang energy mo, my dear, is yung kabila. Kakainin ko to, tatabi ko yung buto, itatanim ko, and then, 'di ba? Para mamunga, tapos hindi ko na kinakailangan pumunta ng palengke para bumili ng, ibig sabihin parang yearly, pag once na naging matured na tong puno na to, is meron na talaga akong supply every year ng apple. Parang ganon. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Although, yes, hindi naman ito, my dear, yung pinaka-eksaktong scenario na gagawin mo, my dear, sa second half ng April na magtatanim ka ng apple. Ito, my dear, yung parang typical na parang gumagawa ka ng strong foundation, my dear, para dun sa mga bagay na gusto mong mangyari. Kasi gusto mo yung solid. Kumbaga sa bahay is, hindi mo tinitipid, my dear, yung pundasyon ng bahay mo. Talagang, pundasyon pa lang, gumastos ka na talaga ng malaki. Okay? So, nagbibigay ako ng mga example para magets mo. So, nandun yung energy mo. And, malalim yung understanding mo sa energy ng Queen of Cups na okay lang maski wala ka agad result, okay lang maski hindi ka agad success, hindi ka agad sumakses, okay lang. Basta you are doing something na nagiging hagdan mo, my dear. Sabi pa nga, 'di ba? Step by step papunta sa success. Yung ganon, okay? So far maganda na, my dear, yung energy. Meron ako nakukuha mga travel, posibleng mga short travel lang naman ito, my dear, okay? Nakukuha ko rin, my dear, sa card na to na posible din, my dear, na baka meron ka rin mga kakausapin na tao na posibleng can help you, my dear, para matupad mo, my dear, kung ano yung mga dapat na gawin mo, my dear, okay? Or part sila, my dear, nung stepping stone mo para maabot mo kung ano yung mga dapat mong maabot. Okay? Next card, my dear. Last 4 cards na lang tayo. So, may reason, my dear, yung pagtalikod mo from toxic energy. May reason siya. Okay? We have here 2 cards, my dear. We have here the Ten of Cups. Okay, this is energy, my dear, ng celebration or gathering. Okay, family card to, happy ending card. Pero nakukuha ko dito, my dear, is more on celebration, gathering. Okay, my dear. So, baka maimbitahan ka, my dear, sa mga ganon. Ayan. Baka meron din mga family reunion, mga ganyan. Okay, celebration. Baka dun mo, my dear, makikita, my dear, yung tao na kakausapin mo na posibleng magbigay din sa'yo, my dear, ng help para maabot mo, my dear, yung dapat mong maabot. Okay? We have here the energy of the Nine of Swords, okay? Combination, my dear, ng ating star. Yung kanina, my dear, is combination yung, my dear, ng ating Eight of Cups, okay? So, dito, my dear, you are finally stepping out dito, my dear, sa Nine of Swords. Ang Nine of Swords kasi is hinga. Para akong hinahabol. Kasi ayoko maging mahaba yung reading, 19 minutes na, my dear. Naboboring ka na ba? Okay? So, kino-compress ko, my dear, yung message siya na parang kino-compress ko siya ng ganon. Kaya ang bilis ko minsan magsalita. Nine of Swords is energy of stress, sleepless night. Hindi maganda tong card na to. Pero based, my dear, sa energy ng star, ini-end mo na to. Okay? Pinuputol mo na to. Kung ang pinaka main source, my dear, ng stress mo or ng sleepless night mo or overthinking mo, my dear, is emotion, okay? Somebody's controlling you, somebody's manipulating you, tinatanggal mo na rin yon. Kung ang pinaka main source naman, my dear, ng problema mo or ng stress mo or ng sleepless night mo, my dear, is pera, ginagawa mo rin, my dear, ng paraan yun, my dear, sa second half of April, my dear, para masolusyonan. Ibig sabihin, gumagawa ka, my dear, ng, di ba nabanggit ko na kanina, gumagawa ka ng stepping stone, gumagawa ka ng paraan, my dear, para ma-end, my dear, kung ano man yung, or matupad, my dear, yung mga pangarap mo. So, sobrang ganda, my dear, ng energy. Next card, my dear, Pisces. Last 2 cards na lang tayo, mga my dear. We have here the energy of the Hangman, okay? Alam mo, my dear, na hindi ito magiging madali, pero you are ready. So, kung ano man, my dear, itong kakaharapin mo, okay? Buong loob mo to, my dear, na
tatanggapin, okay? Because you are determined. Ibig sabihin, nakapokus ka lang talaga, my dear, na gusto kong baguhin tong sitwasyon na to, ayaw ko na nitong sitwasyon na to. Okay? Last card natin over here is the energy of the Knight of Wands. Buo, my dear, ang loob mo, my dear, sa mga araw na to in making decision, and at the same time nararamdaman ko, my dear, yung inner transformation mo, kung paano ka mag-isip, paano ka magsalita, paano mo i-present yung sarili mo sa mundo. Okay, so dahil nagbabago, my dear, inside, susunod na magbabago is yung outside. Kasi minsan, karamihan kasi ng tao, binabago nila yung outside, di nila binabago yung inside. Okay? Um, 'Di ba? Basta yun na yun. Okay? Ang hirap ipaliwanag. Bottom deck of the card is the energy of the Page of Sword. Okay? So I think, my dear, you learn a lot from yung mga previous experience mo in life, okay? Second half of April din, my dear, medyo matalino ka sa mga decision making na gagawin mo, okay? Nakukuha ko lang dito sa card na to na posible, my dear, na baka mag-urong-sulong ka rin, my dear. May mga time, my dear, na baka mag-urong-sulong ka. Ang reason nun, my dear, kung bakit ka nag-uurong-sulong, my dear, is yung energy ng pagiging practical dun sa isang bagay na gagawin mo. Kaya siguro medyo nag-uurong-sulong ka is because binabalanse mo kung practical ba tong gawin, tama ba tong gawin, okay? Although sabihin natin na tama naman siyang gawin, pero parang nag-iisip ka pa rin, my dear, na mas practical pa na way kung paano gagawin yung isang bagay. So I think, my dear, yun ang magkakos, my dear, ng mga pause, hesitation, mga delay, my dear, sa decision making mo, my dear. Hindi naman buong second half of April, meron lang talagang araw, my dear, na bigla tong susulpot. Of course, iba-iba sa bawat isa sa inyo. Pero at least, my dear, maganda yung kabuuhan. To the point, my dear, na sinabi ng card dito, my dear, that you are removing yourself from a controlling na energy, from a controlling na tao, or from a controlling na situation, because nare-realize mo, my dear, na hindi ito nakakatulong, my dear, sa'yo. Gumagawa ka, my dear, ng stepping stone, my dear, para matupad, my dear, yung iyong mga pangarap. Meron mga travel over here, posible, my dear, na long travel, long distance travel, pero mas malakas, my dear, yung energy ng mga short lang na travel. Meron din mga gatherings, my dear, sa posibleng maimbitahan ka sa mga gatherings. Meron din tao, my dear, na makakausap mo, my dear, sa second half of April, na posibleng, my dear, na makatulong sa'yo, my dear, sa kung ano man yung suliranin or gusto mo mangyari sa buhay. Malawak, my dear, ang understanding mo, my dear, sa mga araw na to, okay? Converting negative energy into positive. Mahaba din ang pasensya mo, my dear, pagdating sa mga resulta, my dear, ng mga bagay na gusto mo mangyari, my dear, sa mga araw na ito. So far, very, very nice, my dear, yung energy, okay? So, mga my dear Pisces, yan ang reading mo para sa'yo. Second half of April. Somehow, mga my dear Pisces, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Especially kung napapanood mo to, my dear, sa ating YouTube channel. Kung napapanood mo to, my dear, sa ating YouTube channel. Kung napapanood mo naman to, my dear, sa ating Facebook page, don't hesitate, my dear, na mag-like and mag-follow, my dear, sa ating Facebook page. Kung napapanood mo naman to, my dear, sa ating TikTok account, mag-follow ka, my dear, sa ating TikTok account. Free to like, free to share, free to comment, mga my dear, sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!